Ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, Marcoleta. Kinumpirma po na yung second hearing, ng Blue Ribbon Committee ay magaganap nitong Huwebes. Ayan, good news po 'yan. Tuloy-tuloy po yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Ito naman po, sa kabilang panig naman po, si, Ben Bitag Tulfo ay nagsabi po, "Bakit ninyo kinu-crucify, bakit niyo pinapako sa krus ang kanyang kapatid sa pagbibigay ng, Blue Ribbon Committee?" Yan po, totoo po yan 'no. Hindi ko rin naisip yan muna, pero na-realize ko po ngayon, oo nga, tama nga si Ben Bitag. Kaya sa palagay ko lang, bagamat hindi po siya ang pinakasikat, in fact siya po ang, pinaka, hindi sikat. Hindi hindi ko maintindihan kung anong tawag dun, pinaka hindi sikat sa mga tulpo. Pero lumalabas po siya po yung pinaka may utak sa kanilang lahat 'no. Yung ibang tulpo ay magagaling lang po sa projection. Pero eto pong si, Ben, Bitag, Tulfo, mukhang siya po yung pinaka may utak sa lahat. Akalain niyo naisip niya yun? Ako hindi ko naisip yun, eh. Basta asar ako kay Erwin, eh. Oh, pero siya po naisip niya na, oo nga 'no, ha? Hindi kaya may galit kay Erwin Tulfo yung naglagay sa kanya diyan? Bakit mo iko-crucify? Mamaya po, naku, magandang anggulo 'yan, binubuksan tayo, eh. Okay, 'yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na pinapanood ni Senator Marcoleta. Oh, 'di ba? Kumusta naman? Eh, alam niyo kaming mga nakakaangat, hindi po sa pera, nakakaangat sa utak, ah. Kumusta naman kayong mga nasa baba? Ngawit na ba kayo sa katitingala sa amin? Joke lang. Kayo naman, 'di na mabiro. Natutuwa lang po tayo. Sa mga nagtatanong po, opo, ako po ay, na-contact na po ni Senator Marcoleta. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. At meron po siyang ipinayo sa akin. Ayan, kung ano 'yan, amin na amin na lang 'yun. 'Wag na kayong sumingit. Ah, okey. Bago po tayo magpunta diyan sa tingalaan na 'yan, marami pong sasabi, kumantyaw, lalo na 'to si ano, si, Joel Reyes Subel, na gaya-gaya lamang kay sino na nga yung ginagaya ni Joel Reyes Subel? Si, Ted Filon, 'di ba? Oh, nangangantyaw siya kay Marcoleta kasi nag-sorry si Marcoleta sa mga sinabi niya na mga bayaran itong mga media. Parang, gusto nilang sabihin, mawalang galang na kay, Kara David. Alam namin hindi ka bayaran, pero wag niyong i-deny na maraming bayarang media. O eto po ang patunay, eto po ang patunay, si Karen Davila po, nahukay lang natin. Ito po yung minsang interview niya. Kayo na po ang pasubali nitong sinabi nito. Yung mga nagsasabi pong walang bayarang media, nahahalata po kayo, lalo na kung media yung nagsabi nun. Si Kara David talagang hindi yan bayaran, pero etong mga 'to, yung the rest, makinig kayo sa sinabi ni Karen Davila, interview 'to ni, sino na nga 'tong bakla na 'to, basta sasabihin niya naman yung pangalan, eh. Alright, sa tagal mo sa broadcast, 7 years. Was there a time ikaw ay nasuhulan? Absolutely. Pinaka sa suhol ay sa radyo. Kasi sa radyo,
alam mo, eto po ang sasabi ko sa inyo na talagang straight face is all the times that I have been offered, I have never given a single centavo in my life. Ang linaw po, naopera na ba si, Karen Davila? Opo, naopera na siya. Oo. So may nag-o-offer talaga, tuloy natin. So, may profession. Respeto ng ganito. Na ay pumatanggap ka. Ang likas na alam na yung tao tumatanggap yan sa ganitong politiko. Mas maraming nag-attend. Anong pinakamataas? Pangit ba? Siyempre ano, garalgal yung, pinagkunan natin. Okey. Hindi, meron pa ritong mas clear, teka muna, ilipat ko lang kayo. Akala niyo tapos na 'yan, Teka, saan ba yung mas clear dito? Meron akong mas clear diyan para lang po maliwanag sa inyo na hindi totoo na walang bayarang media, 'no? Si Marcoleta po totoo, weak. Teka lang, hanapin natin yung mas malinaw na version. Kasi nilagyan nila ng ano, ng sound effect para hindi mahalata na yun ay ano. Eto, mas maliwanag 'to. Um, Sinabi, name your price kada buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga like si ganito, eto presyo niya, si ganon, eto presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon. And that was actually way straight issue. Okay, may name your price, 'no? Nag-aalok kay Karen Davila, name your price. Tapos yung nag-aalok sa kanya sinabi yung mga may presyo, yung mga broadcaster, yung mga taga-media na binibigyan ng binabayaran. O kaya si Karen Davila po ang patunay na may bayarang media. Hindi po 'yan hindi po 'yan gawa-gawa lang ni Marcoleta, hindi po 'yan gawa-gawa lamang namin. Dahil siyempre ako iko-quote ko lang si Marcoleta, O kaya nga po ito po yung, laman nun. Ibig sabihin, ang sinabi po ni Karen Davila, meron talagang nag-aalok sa mga media. Siya nga prinesyuhan, name your price, Tapos binigyan siya ng halimbawa, si ganun, eto presyo niyan, si ganun, eto presyo niyan. Simple lang po. 'Pag yung media, personality, madali niyo pong mahuhuli kung ito po ay may karga o wala, 'Pag yung kasi po ang pagkakaiba po sa'min, ang pagkakaiba po sa aming, mga vlogger, sa simula pa lang talagang, aminado kami na kami mga bias. Hindi po kami nag-aral ng, mga journalism, broadcasting, hindi po 'yan ng kurso naming original. Graduate kami ng college, sangkatutak nga masteral ko, Ah, yung, bahay nga namin walang dingding yun, yung mga pagitan, putya mga masteral ko yan at saka mga doktoral. Ganyan kalupit si Bado. Tapos, kaya lang hindi po ako media, hindi po ako broadcasting, hindi po ako mass comm, hindi po ako journalism graduate. Pero sa isang taon mahigit naming, pagraradyo, natututo po kami nung mga kalakaran sa media. Hindi po puwedeng one-sided kami. Hindi po puwedeng hindi namin ibigay yung kabilang panig. Ganyan po, very basic po yan sa media. Pero tignan niyo po, mahalata niyo po na bayaran ng media. Tignan niyo po yung mga post nila, tignan niyo yung mga post nila sa kanilang mga Instagram, sa kanilang Facebook, sa kanilang, YouTube. Yung kanilang post. Kasi definitely yung kanilang pag-aari ng malalaking media, may bias po yan dahil karamihan po ng malalaking media pag-aari ng oligarko. Oh, kung hindi ako nagkakamali maraming pag-aari si Martin na media,
Martin Romualdez. Kaya 'wag niyo sabihin, si Karen Davila na nagsabi na inaalok siya mismo. Oh, kaya sasabihin ninyo na walang mga bayarang media, utot niyo. Tignan niyo po yung kanilang mga Instagram, tignan niyo po yung kanilang mga Facebook pages. Diyan niyo po makikita kung super isang side lang. Halimbawa, hindi ko sinasabing bayaran ka, Arnold Clavio, pero kung titignan mo yung Instagram mo, anti-Duterte ka lang. Oh, 'di ba? Gano'n lang 'yan. Oh, okey. Hindi ka. Sasabihin ko na sa'yo hindi ka bayaran, Arnold Clavio, pero bakit anti-Duterte ka lang? Bakit napaka-bias mo? Oh, okey. Ngayon po, punta po tayo rito sa nakakatuwa 'no. Eto talagang, magandang balita, good news po 'to. Matutuloy na po, hindi po natuloy, hindi sila nadagdagan, eh. Si Senator Joel Villanueva na inaasahan na babaliktad din, eh, hindi po natuloy sa pagbaliktad. Oh, marami pong, tsismis na nakipag-usap daw po sa Malacanang yung mag-amang Villanueva, pero so far hindi pa rin po bumabaliktad si Senator Joel Villanueva. Tuloy-tuloy mo lang 'yan, Senator Joel, talagang susuportahan ka namin, pero once na manghudas ka katulad nito, tignan niyo po, gaano kapeke yung panghuhudas ni Chis. Eto uulit-ulitin ko, ano ang katwiran ni Chis, hindi raw siya bumaliktad, hindi raw siya makagatsalyan, hindi raw siya siya raw ay gusto niya raw po magkaroon lamang ng hearing. Yung kaisa-isa pong, katwiran ng tumatanda na nung Senate President 'to tiyuhin, mukhang tiyuhin ni Heart Evangelista, eh. Ngayon po, sa kasawiang palad, tignan niyo po yung itsura ngayon ni Chis Escudero dahil sa kanyang panghuhudas. Mukha na po siyang lolo ni Heart Evangelista. Iyan ang katotohanan. Ganyan talaga, 'di ba? Kita niyo si Martin Romualdez pumayat, si BBM pumayat, si Saldico pumayat. Mangangayayat ka talaga, mawawala ka talaga sa hulog, eh. Yung itsura mo mawawala talaga sa hulog 'pag ikaw ay nasa dark force. Oh, 'di ba? Tignan mo yung mga nasa tamang landas. Tignan niyo si Senator Marcoleta. Oh, sino magsasabi na 55 anyos na 'yan? Tignan niyo nakalimutan ko na tuloy kung bakit ko binabanatan si Chis. Ang sabi ni Chis, gusto niya magkaroon ng, sesyon. Ilang araw na pong walang sesyon. Oh, wala pong sesyon nung sila po ay nung siya po ay nanghudas, nung bumaliktad siya sa kabila. Walang sesyon dahil adjournment sine die. Kinabukasan, Thursday, may pasok po ang, Senado, wala rin silang sesyon. Kahapon, walang sesyon. Ngayon, malamang wala na namang sesyon. Ano na, Chis? Ano na yung sinasabi mo kaya ka bumaliktad dahil sa sesyon? Oh, binubudol mo rin kami? Kala mo iboboto ka pa namin? Buong Mindanao, buong Visayas walang boboto sa'yo. Kaya magtiyaga ka na lang diyan sa Albay, bumalik ka na lang na gobernador. Mauuto mo na naman yung mga sabagay wala kaming magagawa diyan, probinsya niyo 'yan, 'di ba? Anong magagawa namin sa Bicol? Diyan ka lang pero never, never mong maiisip na, ah, never kayong magtangka o magsalita na ano 'yan? Yun na nga, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Senior moments 'yan. Wala ka na pong boto sa Mindanao, wala kang boto sa Visayas. Tinitiyak namin 'yan sa'yo, Chis Escudero. Kaya goodbye na. Meron pa siyang sinasabi na, humihirit pa siya na
Hindi naman porket gano'n, yung boto niya ay against Sara na. Utot mo, maraming boboto kay VP Sara. Oh, kahit hindi mo iboto si VP Sara sa impeachment, lalo kayong sisingilin niyan. Okey, punta na po tayo rito. Maraming salamat po Senator Marcoleta at kami po ay, tuwang-tuwa na nag-announce ka na mayroong second hearing. Ito po ay magaganap sa Huwebes. Hindi po natin alam kung isasalang na yung additional na 14, 'no? Oh, kasi walang sayang po kay Marcoleta, natutuloy po yung hearing, eh. Oh, at titignan po natin kung si, Congressman Libiste ba ay iimbitahan ni Marcoleta. Ngayon ano po ang mangyayari? Basahin po natin 'no, yung pinahayag ni, Senator Marcoleta, 'yan. Okey, Senator Marcoleta kinumpirma sa Huwebes ang susunod na legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate na legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Tignan niyo po, paano po niyo malalaman na legit sila? Kasi tuloy-tuloy yung trabaho nila, eh. Bakit po paano po natin nalalaman na hindi legit itong, sa kabila? Bakit hindi ang isa lang po yung question ni Marcoleta diyan, eh. Nag-elect na kayo ng mga Senate pro tempore, Senate President pro tempore. Bakit hindi niyo pa tinuloy na mag-elect ng Senate President? Ah, kasi umaawat pa rin yung kabilang panig, eh. Sila mismo hindi pa rin sigurado, eh. Okey, dito muna tayo. Sa susunod na Huwebes kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, ang pinag-usapan kailangan maglabas sila ng notice sa araw na ito sapagkat matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Okey, nang tanungin po kung sino yung nasa listahan ng, padadala ng notices, sinabi po ni Marcoleta na meron na pong ipapadalang notice ngayon. Ipu-push pa rin namin 'yun kasi mali yung sagot ng House of Representatives. Okey, so yung, ano raw yung gagawin niya kay Speaker Martin Romualdez, tinanong po ng mga reporter na hindi dumalo sa Martin, ano po ang gagawin ni Marcoleta? Ipu-push pa rin nila. So ibig sabihin, iimbitahin muli, pagpalpak pa rin po ang sagot, baka yung usual na, i-issue-han na si Martin ng show cause order, bakit ayaw tumalima at susunod na yung subpoena. Tignan natin ngayon, talagang, patatagan po 'to. Okey, sa totoo po, ayan nagbigay si Marcoleta ng komento hindi hinggil sa hindi pagdalo ng ilang testigo. Katulad po ng mga inimbitahan ni Marcoleta, yung mga DOJ, Ombudsman, bakit daw, eto po ang sabi ni Marcoleta, "Nagtataka nga ako bakit 'pag sila ang pinatawag mo ayaw nila pumunta. Pagka sila Gatchalian Black ang tumawag, yung illegal pumupunta sila." Okey, ayan po ang good news, tuloy-tuloy po. Hindi po natin alam, hindi po pinahayag ni Senator Marcoleta, ang natitiyak natin, muli nilang iimbitahin si Martin Romualdez. Muli nilang imbitahin, muli nilang iimbitahin, hindi po script yun. Nagbabasa po ako ng tunay na balita. Eto po 'pag nakatingin ako sa inyo, wala po akong binabasa. Masyado naman kayo gusto ninyo 'wag na ako magbasa ng tunay na balita. Ano yung kabisaduhin ko yung mga balita? Hindi po script 'yan. Yang binabasa ko, yan po ay mga totoong sinabi. 'Pag magko-quote ka po dapat dapat hindi mo puwedeng sabihin, "Eto sinabi ni Marcoleta," tapos sablay. Yun po. 'Wag po kayong mag-alala, hindi po ako katulad ni ni, Risa Ontiveros na lahat ng sinasabi ay galing sa
index card at sa mini-message sa kanya sa cellphone. Okey. So ano po ibig sabihin niyan, tuloy-tuloy po hangga't hindi po sila nakaka-13, yun po ang legal, 'di ba? Yung 12 po na yan sila mismo yung bumawi niyan, eh. Yung pong, 12 kasi na sinabi nila, sila lang naman po nagdeklara niyan, eh. Hindi nga po nila mabasa sa konstitusyon, eh. Oo. Panay mga opinyon ng mga IBP, opinyon ng mga dean ng mga College of Law, opinyon ng mga dating Supreme Court justices. Eh, marami rin naman pong abogado na ang opinyon ay, 13 ang dapat na quorum. Kung walang 13, walang quorum, lahat ng mga naging bunga nung 12 quorum ay illegal. Yan po ang katotohanan. Eh, kung ano-anong pinagbabatayan niyo, magbasa lang kayo ng saligang batas, eh. Oh, ano po ang nakalagay dun? 24, kung 24 ang, senador, tanong lang, nabalitaan niyo ba na nagbawas ng senador? Puwede pong mawala lang 'yan kung nagbawas sila ng senador. Paano po magbabawas ng senador? Magbobotohan po, two-thirds ang kinakailangan. Wala naman kayong nabalitaan na nagbawas ng senador. Bakit babawasan ninyo yung denominator? Bakit babawasan niyo yung 24? Kaya lahat po 'yan bogus. Mababago lang po 'yan 'pag naging 13 na sila, eh, wala nang gustong bumaliktad, eh. Bakit? Nakita po ng mga senador, "Teka muna, bakit kami babaliktad dito, eh, panay kapalpakan ng ginawa nito." Nag-hearing tapos sinabi, nagsulat 'yan, nanawagan sila, nagbigay ng mga, imbitasyon para sa hearing. Tapos naging meeting na lang, oh. Hindi niyo po puwedeng basta tanggalin si Bato. Kinakailangan po legal ang pagtatanggal sa isang senador. Wala naman pong senador na nag-abroad. 'Pag may senador po na nag-abroad, yan puwede na kasi hindi natin saklaw. Hindi saklaw ng kapangyarihan ng Senado yung ibang bansa. Ang linaw po nun, eh. Sino pong senador ang nasa abroad? Wala. Sino po ang senador? Ilan pong senador yung legal na narito sa Pilipinas? 24. Paano magiging quorum yung 13? Kalokohan 'yan. Si Senator, Estrada, si Jinggoy, hindi pa po 'yan tinatanggal sa senator. In fact, yung nanawagan sila, yung nag-roll call sila 24. Oh, ibig sabihin, same araw, same day, kinikilala nila na 24 yung senador. Hindi niyo puwedeng bagu-baguhin yung kasi puwede nilang katwiran. Eh, 12 hindi pa quorum kasi hindi pa naman nakukulong si Jinggoy. O yung nakakulong na si Jinggoy same araw, dineklara ninyo sa roll call, binasa niyo 24. Papaano magiging, majority yung 12? 50-50 lang yun. Ikalawang tanong, bakit hindi kayo makapag-recruit? Kasi kitang-kita po ng mga senador yung kapalpakan niyo, eh. Sa pagitan ni Win Gatchalian at saka ni Cayetano, kitang-kita po kung sino yung mas karapat-dapat na maging Senate President. Oh, na-realize siguro ng mga ibang senador, "Teka muna, ba't kami babaliktad diyan? Hindi niya nga rin maayos. Hindi rin siya makapag-sesyon." Oh, yung dignidad ba ng Senado naibangon na nung dumating hindi nga, lalo nga nagkawatak-watak, eh. Yung kukuwelyohan ni Erich Tulfo, kukuwelyohan yung si Marcoleta at saka etong si Cayetano. Yan ba nagpapataas ng dignidad ng, Senado? Okey, eto po ang pinaka the best na reaction
Ako nagulat ako rito sa reaksyon kasi kamakailan lang binabanatan ni Ben Bitag Tulfo. Ito po ang sinabi niya ngayon. Bakit niyo siya papako sa krus at maging chairman ng BRC? Newbie, neophyte Senator Bagito, then papahawakin niyo agad na Senate Blue Ribbon Committee. Mahihirapan po si Senator Erwin. Hindi ko ina-underestimate ang kanyang kakayahan. Hindi ko minamaliit. Ang gusto ko lamang, teka muna, wala ba kayong iba dyan? May galit ba kayo sa utol ko? Alam nyo, totoo po. Bakit po si Erwin Tulfo? Hindi lang po siya newbie as senator. Wala po talaga siyang kakayahan. Tignan niyo yung nangyari. Pangalan pa lang, hindi na alam kung hearing ba to o meeting ba to. 3,300 po tayo, 722 lang po ang likers natin. Mag-likes po kayo. Tama to si Ben Tulfo. Ako sa tingin ko, tama po yung sinasabi ni Ben Tulfo. Walang kakayahan eh. Si Erwin, si Lacson, tignan po ninyo, kahit papano, hindi nga abogado, pero matagal na PNP chief, matagal na pulis, marunong mag-imbestiga. Oh, yun na nga, si Lacson na nga, sanay na nga mag-imbestiga yun. Kumpara sa pinalitan niyang si Marcoleta, napakalayo. Ang layo ng kakayahan ni Lacson kay Marcoleta. Tapos eto ni hindi naging pulis, hindi naging ano ba experience ni Erwin Tulfo sa pag-iimbestiga? Hindi na nga siya abogado, hindi pa siya naging pulis. Kaya magmumukha po talagang engot kumpara kay Marcoleta. Pangalan na lang eh. Hearing na naging meeting. Hirap na sila maipaliwanag. Saan ka nakakita ng hearing na kinukuha lang? Ano sabi ni Marcoleta? Lahat ng naganap, wala silang bagong kontribusyon yung hearing. Kumbaga makapagsagawa lang. Yung may matawag lang ba na ginagawa, parang ICI. Yung hearing ni Erwin Tulfo, parang ICI lang. Kunwari lang na may pag-iimbestigang ginawa. Pero ano po yung bago dun sa anong kontribusyon ng hearing ni Tulfo? Wala. Binanatan lang. Kaya tama si Cayetano. Komite de Abolensya. Ano, hindi Abolensya. Ano, Komite de ano na nga yun? Abolensya. Komite de ano yung sinabi ni teka muna, titignan lang natin. Mag-likes-likes po tayo. 3,500, wala pa tayo 1,000. Magalit. Wag kang magalit Badong. Talagang ang mga ano mo trentahin, oh, pasensya na po mga trentahin kasi yung ating ano, absuelto, komite de absuelto. Inaabsuelto mo lang, eh. Yung mga tinuturo, inabsuelto niyo lang. Biruin niyo pinagbintangan ninyo na sinungaling yung Brave 18, tinawag ninyong kargador. Tapos sinasabi ninyo na marami sa kanila ay na-dismiss ng, dishonorably dismiss. Nakakaawa po. Totoo yan, pinapako sa krus si Erwin Tulfo sa pagbibigay sa kanya ng mabigat na komite. Komite de absuelto ang ginawa. Sa totoo po.
walang kamalay-malay. Sa totoo rin kauupo lang din 'yan bilang congressman, eh. Hindi rin naman nagtagal 'yan sa pagiging congressman. Tapos ang pahahawakin niyo agad ay ano, Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, bibihira po yung mga Blue Ribbon Committee chairman na hindi po abogado. Para ka po maging katanggap-tanggap, dapat super talagang talino mo. Nakakaawa kasi alam mo na may ginagawa sa mga Tulfo brothers, hindi nila namamalayan. Alam niyo 'yun? Parang sige, isalang niyo 'yan diyan nang mapahiya. Alam niyo po kung tama yung iniisip ni Ben Bitag Tulfo. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw may gusto kang, kunwari merong popular na tao, gusto mong ipahamak kasi very popular po yung mga Tulfo, eh. Kung very popular sila at gusto mo silang ma-eliminate bilang karibal mo sa political ambition mo, dagdagan lang natin yung kay Ben Bitag Tulfo. Hindi lang pinapako sa krus yung mga kapatid mo, ine-expose yung mga kapatid mo, Ben Bitag, ine-expose sila na eto lang ang kakayahan ng mga Tulfo, hindi sila bagay para maging vice president, hindi sila bagay para maging presidente. Sino makikinabang? Hindi si VP Sara. Kasi wala namang botong makukuha mula sa Tulfo, eh. Dahil lahat po ng mga maka-Duterte, wala pong makatulpo diyan. Matagal na pong natanggap natin na yung mga Tulfo ay kalaban ng mga Duterte. Ang makukunan ng boto 'pag nawala yung magkapatid na Tulfo, yung mga iba pang anti-Duterte, yung iba pang DDH. Thank you very much kay Josephine Pascual na nagbigay ng $3. Oh, sinasadya kayo para masira kayo, pinapahamak kayo. Biruin niyo nagmukhang engot yung magkapatid na Tulfo kahapon. Tawagin yung mga kargador, tawagin niyo, maliitin niyo. Yang pagbibigay sa'yo ng, Blue Ribbon Committee, ngayon maghe-hearing na naman si Marcoleta, papaano mo babanatan 'yan? Hindi mo kayang banatan 'yan, unless na lalabas ka na naman na sanggano, sanggano sa salita. Pahiyang-pahiya si Tulfo dun, yung kukuhelyuhan, walang natakot sa kanya, eh. Paano matatakot sa'yo? Dumating yung mga napakaraming Muslim, sige subukan mong kuhelyuhan si Robin Padilla. Hinahamon siya ng mga Muslim, eh. Kuhelyuhan mo si Robin Padilla na makita mo hinahanap mo. Oh, tignan niyo, eto sinadya 'to, yung pagbibigay ng posisyon dito kay, Erwin Tulfo, alam nila, sasaluhin ng kapatid. Sasaluhin ni Rafraf yung, kanyang kapatid diyan sa susuportahan niya. O kita niyo, pareho sila. Pareho sila ng kapatid niya na napahiya kahapon sa hearing nila, na hindi hearing, hearing na naging meeting. Una, lumabas yung pagiging arogante niyo. Arogante sa salita, tapang-tapangan. Oh, ini-eliminate kayo ng kakampi niyo dahil 'pag nabura kayo sa equation, wala na silang ibang choice kundi sila.
Ini-eliminate kayong mga Tulfo, hindi niyo namamalayan. Yan yung bitaw ni Ben Tulfo. Pinapako ka sa krus. Alam na ganyan po, eh. Para mo ma-expose yung isang tao, bigyan mo siya ng trabaho na hindi niya kaya. Putya, unang araw pa lang, eh. Oh, unang araw pa lang, yari na kayo kaagad. O sino ang hindi nasasaktan? Kayo, kayong tulpos, kayo na-expose na wala kayong kakayahan. Bilang senador pa lang na ine-expose kayo ngayon. O sino yung nakakapagtago? Si Win Gatchalian yan. Mamalay-malaya mo, tatakbo ng vice president yan o president. Samantalang kayo na very popular, lagi kayong second. Yung mga Tulfo, laging second dyan sa lahat, eh. Kay VP Sara, eh. Ini-eliminate kayo ng mga kakampi ninyo para bago mag-eleksyon, tapos na. Sanay yung mga kakampi nyo ng ganyan, eh. Ah, Lito Lapid. Si Lito Lapid daw ang sumisira sa inyo. Alam nyo, wala sanang ingay sa Senado kung ang ginawa niyo Senate President si Lito Lapid. Kaya niyang patahimikin ng Senado na walang ka-effort-effort. Yari kayo ngayon. Nawawaisan kayong mga Tulfo. Akala nyo, ang problema sa mga Tulfo, akala nila ang galing-galing nila. Eh lahat ng tao alam niyo yung kabaliktaran, eh. Akala nila maganda yung sinabi nila, mga kargador. Iniinsulto mo yung mga kargador. Marangal na trabaho. Ano sabi ni nung isang dating general? Oh, yung pagiging kargador ay mas marangal kaysa magnanakaw na politiko. Boom! Sapul na naman. Sapul na naman kayo. Tama, tama. Yan nga itatanong ko 'pag nagkita kami ni Senator Marcoleta, eh. Senator, bakit niyo bakit niyo inawat si Lito Lapid, papaalis na. Ngayon po expose na expose. Tama si Ben Tulfo. Pinamumukha sa inyo na hindi naman niyo kaya. Pinapako kayo sa krus para kayo eliminate bilang mga karibal nila diyan sa grupo na yan ng DDH. Hindi po kagagawan niya ni VP Sara kasi dito siya sa kabila naka-align, eh. Mga kakampi niyo yan, mga ambisyosong kakampi niyo riyan na sige, ilagay mo na rin si Erwin para matanggalan na tayo ng kalaban. Alam niyo, kayo pong matitino, siguro nare-realize nila ang laki ng diferensya, eh. Nag-hearing sila, halos walang nanood. Pero yung hearing ni Marcoleta, grabe yung views dun. Ang tindi ng views dun. Dito, tiyaga-tiyaga lang. Ang hirap makakuha ng views dito mas marami pa views ko 'pag mukha ko lang, eh, kaysa dun sa hearing kahapon, eh. Okey, marami pong marami po tayong hindi natatalakay na dapat binabalita. Ito po si Curly Discaya, nakakaawa po 'no, kasi, etong sinabi niya, mga pulitikong manggagamit. Ginamit ako, pinabayaan nila ako. Pinakulong ako dito sa Senado para mabusalan ang bibig ko. Ngayon wala na ako sa Senado, marami pa akong papangalanang pulitiko, damay-damay na lahat. Yan, tama yan. Total ginawa na yan sa'yo, ipinahamak ka. Hindi po si Marcoleta nagpahamak diyan kay Diskaya, yung mga kasabwat niya.
Makakakilos ba yan sa tingin ninyo? Lahat ng binulgar ni Diskaya, halos lahat ng katiwalian si Diskaya yung nagbulgar, eh. Hindi niyo man lang ginawa siyang, siya yung unang nag-a-apply ng, ano, ng state witness. Eh, tignan niyo yung mga state witness ninyo. Wala rin naman nalutas na hindi rin alam niyo po, kaya nagkakaroon ng state witness, nanonood ako ng mga ano, 'di ba, ng mga ano tayo, ng mga pelikula na may state witness. Kaya may state witness para malutas yung kaso. Eto lang po ang sangkatutak ang state witness na hindi nalulutas yung kaso. Kung hindi po kayang malutas ng mga state witness yung kaso, bakit niyo sila in the first place gagawing state witness? Eh, eto si Diskaya mula sa simula, alam nila, mula sa simula, alam niya kung papaano nagkakadayaan dito pa lang sa bago pa magkaroon ng pilian. Sino ba nagbulgar nun? Bago yung lahat po yan tanim lang yung iba. Kunwari-kunwari lang yan may bidding. Sino po nagbulgar nun? Wala po akong pakialam diyan kay Diskaya. Hindi po ako nabigyan niyan kahit na ano, pero kung ako po gobyerno at kukuha ko, kung gusto ko lang malutas pala, kung ako gobyerno at gusto kong malutas ang problema, si Diskaya ang, nariyan kasi mula sa simula, bidding, naroon siya. Papaano yung trabaho ng ano, ng mga congressman, ng mga mambabatas natin para nagkakaroon sila ng pera diyan. Kaya tama 'yan, total. Kaya siya nakakulong sa Senado para hindi siya makapagsalita, 'di ba? Ngayon ang sinabi ni Curly Discaya, 150 na politiko ang papangalanan niya. Hindi natin alam kung ano 'yan, malamang 'yan yung may porsiyento na morsyento, et cetera, et cetera. Ang tagal mag-isip. Ito yung sinasabi ni Raffy Tulfo. Tignan niyo bitag sa inyo 'yan, Raffy Tulfo at tsaka Erwin. Isang hearing lang nagmukha na kayong engot. Isang hearing lang na nalantad yung pagkatao niyo. Let me call on them, 18 kargador kasi nga po nagkakarga sila ng mali-maletang pera, sabi nga nila, yan nga po ang trabaho nila, magbitbit, magkarga ng maleta. Kaya tinawag silang kargador. Lahat po ng kargador sa Pilipinas, lahat po ng mga, lakas paggawa ang ginagamit, yung lakas lang po ang puhunan, wala pong pera. Naghahanap buhay sa pamamagitan ng lakas katulad ng mga kargador at ng iba pa. Bad shot ka na, Raffy Tulfo. Iniinsulto mo sila indirectly. Iniinsulto mo lahat ng kargador sa Pilipinas. Tignan niyo ang ginawa sa kanila. Kaya gano'n na lang yung sinasabi ni ano, Ben Bitag Tulfo na yung kapatid niya ay ipinapako sa krus. Oh, eto malupit si Auntie Claire. Dapat daw puwede raw tawaging 18 kargadores or 18 basurero. Wala na naman kayo, tablado na naman kayo sa mga basurero at mga mga kalakal boys. Eto po ang pahayag, kasi pinalalabas ni Sherwin Gatchalian na hindi dumalo yung ano, hindi dumalo yung si Baligod tsaka yung 18 Marines, eh. Eto po ang sabi ni 18 ni Attorney Levy Baligod, "Inabalan niyo kami, perwisyo.
Pinagbibintangan niyo pa kaming nitong Sherwin the Impostor na hindi kami dumalo. 90 minutes niyo kaming hinarang mula main gate hanggang building entrance. Ito naman si Riz Ontiveros, hindi yata niya narinig na biglang dineclare na consultative meeting na nangyari at pinaharang pa ninyo ang aming pagpasok sa Senado. Hindi nyo na lang sana kami inimbitahan. O yan po ang tunay na nangyari. Hinarang po sila. Di po ba? Hinarang sila. Maraming salamat kay Ramil Ole. Yan. Maraming salamat sa iyo, Ramil Ole, sa pagbibigay ng $20 na pangkape. Tignan nyo naman ha. Ang lakas natin kay Ramil Ole. Ano yung sinabi ni Ramil Ole? English kasi. Dito tayo sa Tagalog. Teka lang, inaano ko lang po yung Tagalog. Ramil Ole. Keep doing what you do, Badong Marcoleta Aratilis. O, English pala talaga. Keep doing what you do, Badong. Okay. Tingin pa tayo, baka may nakakaligtaan tayong balita. Hindi po totoo na hindi nagpunta. Sana raw hindi nyo na lang ito po si Auntie Claire, naisingit na naman po si Duterte. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una pong nabiktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Masasabi ring biktima rito ang dating Pangulong Duterte dahil ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakatlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator ng crimes against humanity. Bilib ka talaga. Bilib na bilib talaga ako rito sa utak ni Auntie Claire, no? Ha? Kahit po yung mga kaguluhan, alam naman po natin yan si Cayetano, may sarili pong utak yan. Hindi po kumukuha ng demand yan. Hindi po kumukuha yan ng command mula po sa mga Duterte. Sarili niya pong utak yan. Maniwala ka. Bilib na bilib ka rito kay Auntie Claire, no? Yung siya lang po ang may kakayahang mag-isip na pagdugtong-dugtungin na itong kaguluhan sa Senado ay meron na namang biktima raw po si Tatay Digong. Biktima pa. Basta kahit hindi niya na maipaliwanag, basta masabi niya lang yung Duterte. Talagang hindi mo na maintindihan, no? Pero eto talaga, siguro kahit ilang taon na tapos na tayo rito, lagi pa rin natin pag-uusapan 'to si Auntie Claire. Sabihin ko sa inyo kasi vlogger pa ako sa matagal na panahon. Puwera na lang kung maging ano ko, yusek puwera na lang kung maging yusek ako ng PCO na humahawak sa mga vlogger. Nag-ambisyon. Kasi wala, 'di ba? Walang press conference para sa mga vlogger. Vloggers conference, wala. Dapat meron kasi sa totoo po mas marami na pong nanonood. Sana po sa susunod na kabanata ng ating kasaysayan sa Malacanang, pag-isipan niyo po, Vice President Marcoleta at President Sara Duterte. Pag-isipan niyo po yung proposal ko na hindi na po sapat ngayon na press conference na yung mga media lang po na mainstream media yung nabibigyan nyo ng balita at nagkakaroon ng pagkakataon. Dapat may separate na rin po na vloggers conference. Oh.
na isang vlogger po yung magbibigay ng pahayag kasi siyempre, hindi po alam ng mga hindi vlogger kung ano yung sasabihin niya sa mga vlogger, eh. Dapat po may gano'n na para po napaparating talaga kasi ang problema hindi talaga mapaparating, eh. Kung ang kausap niyo lang po ay traditional media, ngayon 'yan talaga ang gusto nilang maparating. Yung mga sinasabi ni Auntie Claire, one-sided, oh. Pero po 'pag 'yan pa rin po ang komposisyon ng media, kawawa naman yung susunod na gobyerno. Press briefing kayo ng press briefing pero walang nakakarating sa tao dahil haharangin pa rin niyang mga hindi bayarang media. Oh, 'yan, gusto niyo marinig, 'di ba? Haharangin pa rin ng mga hindi bayarang media yung mga tunay na ano, na balita. Hmm. Kaya Vice President Marcoleta at, President Sara Duterte 'pag kayo na po nakaupo, pag-isipan niyo po na magkaroon din ng vloggers conference, briefing ng mga vloggers para makarating sa mga Pilipino yung tunay ninyong pinaggagawa sa administrasyon. Kasi tiyak harangin na naman 'yan ng ano, eh, kita niyo po ang pinarating ng mga media noon, oh, nung panahon ni Tatay Digong na EJK, tignan niyo. Okey, mga kapatid, 'yan lang po ang ating topic. Puwede na kayong magtanong, puwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat puwede po kayong magpakape. Opo, vloggers tapos ako yung ano, dahil ako magiging